Na-reveal na nga ba kung ano ang race ni Joy Boy? Hindi siya isang giant kung hindi isang buccaneer. Halina't samahan niyo ako habang tinatalakay natin kung bakit si Joy Boy ay inaakala ng napakaraming One Piece fans na isang buccaneer, lalong-lalo na sa pag-release ng official chapter ng Chapter 1122. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Sa huling pages ng chapter 1122 ay nakita nga natin ang parabang flashbacks or memories ni MF nang nakakausap at nakakasama niya pa si Joy Boy. At parang dito nga nagsimulang madebunk na hindi talaga isang giant si Joy Boy dahil may kita naman natin na napakaliit niya kumpara kay MF. At alam naman natin na kung ikukumpara ang mga giants sa modern era ng One Piece, hindi ganito kalaki ang difference ng sizes nila sa robot na yun. But with that said, hindi din naman natin masasabi na isang normal na tao lang itong si Joy Boy. Dahil way back in the previous chapters ay nakita din naman natin ang isang panel na kung saan ay sumakay itong si Luffy kay MF at napakalayo talaga ng difference. Napakaliit ni Luffy kung ikukumpara sa Iron Giant. However, kung pagtatabihin natin and if we will compare ang dalawang mga panels na ito, napakalaki ng difference, napakalayo ng sizes nitong si Luffy at ni Joy Boy na nangangahulugan na hindi nga siya kasing liit ng isang normal na human pero hindi din siya kasing laki ng mga giants na nasa gitna lamang siya ng dalawang borderlines nito. At alam naman natin kung ano ang race na nasa gitna ng sizes ng dalawang mga races na ito. Walang iba kung hindi ang Buccaneers. Nakita naman natin sa flashbacks about sa storyline ni Kuma na talagang nasa gitna ng size ng normal na human at ng mga giants ang sizes ng Buccaneers. Hindi sila kasing liit ng isang normal na tao, subalit hindi din naman sila kasing laki ng giants. It's as if sila talaga ang nasa gitna ng dalawang sizes na to. Kaya naman kung iisipin, kung napakaliit ni Luffy nung itinabi siya kay Emmet at hindi naman ganon kaliit itong si Joy Boy nang kaharap niya ito, subalit hindi din naman siya kasing laki ng mga giants in comparison, maaring isa talaga siyang buccaneer. Not only that, kung babalikan pa natin ng isang napaka-controversial na parte din ng kwento ng One Piece kung bakit iniisip ng marami na isa siyang giant ay dahil sa napakalaking straw hat na tinitingnan ni Imo back then. At oo nga naman, napakalaki ng straw hat na yun para sa isang normal na tao. Pero tatanungin ko din kayo guys, sa tingin nyo ba magkakasya ang straw hat na yun sa mga giants? Di ba hindi? Malaki nga ito pero hindi din naman ito magsasakto sa ulo ng mga napakalalaking giants. Siguro, magiging sakto ito sa ulo ng isang buccaneer. I think it will fit perfectly dahil para bang ang size nito ay magsasakto lang din sa size ng ulo ni Kuma. Dahil alam naman natin na si Kuma ang pinaka pwede nating gawing sample ng isang buccaneer. I think ito din ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga higher ups ng world government, especially ang Gorosei sa mga buccaneers. Dahil kung sa kanila nga nanggaling ang pinaka para bang mortal enemy ng mga Gorosei, normal lamang na magalit sila sa buong race nito at pahirapan ito ng sobra to the point na nagkaroon ng enslavery para nga naman hindi maulit ang nangyari kay Joy Boy. May nabanggit din si Saturn nang nakikipag-usap siya kay Bonnie na ang mga Buccaneers ay may kinomit na isang napakatinding crime, subalit hindi niya na-specify kung ano yon. Maaring ang crime na yon ay ang existence ni Joy Boy, ang naging pinakamalaking hadlang sa mundo ng world government na nag-take up pa nga ng almost 20 kingdoms para lamang ma-take down. And also honestly, kung titingnan din natin ang panel na ito na para bang ang naisip na imahe ni Vegapunk sa binabanggit niyang kwento tungkol sa laban sa gitna ni Joy Boy at ng 20 kings na kasamang kanilang 20 kingdoms, para bang hindi din naman ganun kalaki ang itsura dito ni Joy Boy. Minsan na rin pinag-usapan ng Gorosei ang tungkol sa pagtatago at pagbura nila ng history na sinuportahan din itong si Vegapunk habang sinasabi na talagang minanipulate na ng world government ang nakaraan kaya hindi na nila alam kung ano ang tunay na nangyari dito. Kasama na rin dito ang pagpalit nila sa tunay at orihinal na pangalan ng Gomu Gomu fruit na ang Hito Hito no Mi, Model Nika. But the question is, kung binura na yun sa history, kung hindi na alam ng lahat ng modern people ngayon ang tungkol sa mga pangyayaring yun, bakit alam na alam ng mga Buccaneers ang tungkol kay Nika? To the point na ipinasa-pasa pa nga daw to throughout generations para hindi nila makalimutan ang tungkol sa existence ng Sun God Nika. Maaring ang dahilan ay nanggaling talaga ang taong ito sa kanilang race na nangangahulugan na si Joy Boy ay isa talagang Buccaneer. Dahil tama lang naman na kung ang Buccaneers lang ang nakakaalam, maaring dahil nakita nila directly ang existence ng taong yun at talagang ipinasapasa nila ito all throughout the next generations para hindi siya makalimutan. At meron din kumakalat pa ng mga ideas or mga theories na may isa pang Buccaneer na nakaka-survive at yun ay walang iba kung hindi si Blackbeard. Not only that, medyo malaki talaga ang size ni Blackbeard kumpara sa isang normal na human, but maging ang origin ng kanyang karakter at ang parabang pinagbasehan ng pagkakabuo ng karakter ng Blackbeard ay isa ding Buccaneer
na nangangahulugan lamang na kung totoo ang isang Buccaneer din itong si Blackbeard, mag-fit lamang na isang Buccaneer din talaga si Joy Boy. Dahil kung papansinin natin, sa size na ito ni Blackbeard, pwedeng mag-fit sa kanya ang straw hat na binabantayan ni Imu. But what do you guys think? I would love to hear your opinions para makadagdag pa tayo sa ideas at para maitama natin kung may anumang mali sa video na to. If you enjoyed watching this video, don't forget to leave a like and of course mag-subscribe ka na din dahil napansin ko sa analytics na most of you guys are not subscribed yet. But then again, be sure na ma-visit nyo ulit ang Anime Updates PH para sa mas madami pang updates about One Piece at iba pang mga series sa kanilang mga latest manga chapters. Muli, I will see you guys on the next one.